Ayon po ulit dito sa Abante, una sa balita, ito daw pong si Boying Remulla o Ombudsman Boying Remulla, meron daw pong nahugot na baho nito daw pong si Joel Villanueva at saka daw po ni Martires. So ano yon? Sabi dito, Boying Remulla, Samuel Martires sinugot ang kasong kriminal versus Joel Villanueva. So basahin po natin yung nilalaman. Ayan, hindi lang dinismiss ni dating ombudsman Samuel Martires ang kasong administratibo para mapatalsik sa Senado. Si Senador Joel Villanueva, ibinasura rin ito ang kasong kriminal laban po kay Joel Villanueva. Ayan o, diba mga kababayan, biruin nyo kung gaano katindi. Ito pong si Ombudsman Samuel Martires, hindi lang pala basta nananahimik to. Diba? Kung hindi, tahimik din pala nitong inaayos yung mga kaso ng ilang mga politiko allegedly. Diba? So ngayon ituloy pa natin, sabi pa dito, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, kakasuhan na sana ng Ombudsman si Villanueva kaugnay ng 10 milyon na pork barrel scam, pero binawi ito ni Martires. Sabi pa dito, may case na yan Pina-withdraw. May criminal case dapat i-file kay Joel. Pina-withdraw lang ni Martires. Paglalahad ni Remulla sa kanyang programang executive session sa DZRH nitong Sabado. Sabi pa dito, noong October 25 or 2025, nabisto ni Remulla ang secret decision ni Martires noong Hulyo 2019 sa ginawang pagbasura sa desisyon na tanggalin si Villanueva sa Senado, mga kababayan. So ibig sabihin talagang ang nangyayari dito, naging ombudsman si Martires para protektahan yung mga kaalyado ni Digong. Nakatulad nito pong sina Joel Villanueva. Biruin nyo ang nangyari pala dito mga kababayan, pinatatanggal na pala, dapat matagal na po palang hindi senador, yang si Villanueva. Kaso ang problema, talagang bukod sa tinarbaho ito ni Martires para hindi mapapanagot itong si Joel Villanueva, talagang nilinis din niya pati yung mga criminal case laban po dito kay Joel Villanueva. So ngayon sabi pa dito, noong 2016 pa inilabas ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales ang desisyon para sipain si Villanueva sa Senado dahil po sa PDAP scam. Pero noong 2019 binasura ito ni Martires. Binanggit ni Remulla na walang nakakaalam na binaligtad ni Martires ang desisyon ni Morales. Matatanda nga hindi pa ipinapatupad ng Senado ang desisyon ni Morales laban kay Villanueva dahil umano sa kawalan ng jurisdiction, mga kababayan. Pero ang nangyari dito, saglit na papanagutin ni Martires itong si Villanueva, talagang nilinis po niya ng linis na linis yung kaso ni Joel Villanueva sa ombudsman. Kaya nga kung mapapansin nyo po ngayon, ano ba ang ending? O di ba kinakasuhan din siya? Ano ba ang ending, mga kababayan? Kinakasuhan ulit si Joel Villanueva at may 3 malversation case sa Department of Justice. At kalaunan, mga kababayan, baka masampahan na rin po yan ng kaso at makulong katulad po ni Bong Revilla. Kaya nga mga kababayan, dapat kung tutusin, imbestigahan din itong si Martires. Kasi kung titingnan nyo, mga kababayan, siguro kaya tumindi ang issue ng korupsyon dito po sa ating bansa ay dahil po kay Martires, mga kababayan, dahil nanahimik siya at nililinis niya ng palihim, allegedly, itong mga kaso ng ilang mga kilalang politiko o kilalang personalidad katulad nitong si Joel Villanueva. Kasi matindi po ito. Itong natuklasang ito, itong nahugot na ito ni Ombudsman Boying Remulla. Diba? So ngayon, ang tanong dito, anong napala ni Martires nung nilinis niya itong mga kaso ni Joel Villanueva? Diba? Anong binaligtad niya ang desisyon ni former Ombudsman Conchita Morales? Sa inyong palagay, mga kababayan, anong napala ni former Ombudsman Martires dito sa paglinis niya ng kaso ni Joel Villanueva? Comment below nyo na lamang po mga kababayan. Kasi kung pagbabasihan natin, tama din naman yung sinasabi ni Senator Ping Lacson, kapag gumawa ka ng mabuti, marami kang kaaway. Marami magagalit sa iyo at mawawalan ka ng kaibigan. Pero kung sasabay ka sa agos, mga kababayan, talagang everybody happy. So ganito po yung nangyari, mga kababayan, kay Martires. Kaysa marami magalit sa kanya, o di sumabay siya sa agos, kaya everybody happy. Ano po, so ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin itong isa pang balita na nakita po natin. Kung usaping ganyan,
talagang sabi ko nga po sa inyo, kapag ka gumawa ka ng mabuti, talagang kahit kaibigan mo, mababawasan. Marami ka magiging kagalit at marami ka magiging kaaway. Pero kung sasabay ka sa Agos, o di everybody happy. Ano po, so ngayon, sabi pa dito sa Abante Una sa balita, meron daw pong inamin itong si Senator Ping Lacson. At ayon po sa kanya mga kababayan, ito daw, ah ayon po kay Senator Ping Lacson, inamin na nabawasan ang kanyang kaibigan at dumami daw po ang kanyang kaaway buhat nung nagpasya siya na imbestigahan ito pong pambansang budget at ito pong maanumalyang flood control. So ngayon, sabi dito, ikinalungkot ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na may kapalit ang kanyang krusada laban po sa katiwalian dahil may mga nawala siyang kaibigan at bagong nagiging kaaway dulot po nito. Binanggit niya ang kanyang pamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga ng mga irregularidad sa mga proyekto flood control kung saan iginiit niyang dapat nakabatay lamang sa mga katotohanan at ebidensya ang investigasyon. Aniya, naranasan na rin niya ang katulad ng sitwasyon noong 2003 nang inihayag niya ang kanyang living without a pork privilege speech na naglalayong ipawalang bisa ang pork barrel system. Ito daw po yung dehabo. When I took the chairmanship of the Senate Blue Ribbon Committee, I knew I could lose some friends and create new enemies. I had exactly the same feeling when I deliver my living without pork barrel privilege speech in March 2003. Ani po ni Lacson. Si Lacson ay isang hayagang kritiko laban po sa katiwalian. Ay paulit-ulit na naglalahad o naglalantad ng mga kaso ng korupsyon kabilang ang mga questionabling pagsingit sa pambansang budget. So ngayon, yan po yung masakit na katotohanan. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit inuupak-upakan nito pong kampo ni Sara Duterte ang ating presidente, mga kababayan. Kasi nga, saglip na sumakay si PBBM sa agos ng matinding isyu ng korupsyon, ano po na nagsimula sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang ginawa ni presidente, kinalaban niya. Katulad ng ginawa ni Senator Ping Lacson. At ang ending, mga kababayan, kita nyo naman kung ano yung naging kapalit. Marami ang nagalit kay PBBM at halos sirain siya at wasakin siya nung mga taga-suporta ni Digonggong. Kasi nga, hindi nila matanggap nang dahil kay PBBM na bulgar yung matinding korupsyon na nagsimula pa sa panahon ng tatay nito pong si Vice President Sara Duterte. At nang dahil kay Presidente, sa kanyang administrasyon na bulgar na talagang kurap, ito pong si Vice President. Ano po, mga kababayan, at ang isa pa dyan, kung masasaksihan po natin, nang dahil sa administrasyon ni PBBM, yung mga mapagkunwaring senador, ano po, na kunyari mahal na mahal si Duterte, at talagang totoo naman, nakasabwat ni Duterte, ngayon lumalabas ang kulay, at itinatanggi na yung nangyaring pakikipagsabuatan po nila kay Digong. Katulad nitong si Bongo, balikan lang natin to, mga kababayan. 'Di ba? Ano yung sabi niya noon dito? Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cups, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Hi, Ma'am Dolly Babes, mega love shoutout ha. Paksabi kay Tatay Marcos, kay Nanay Emma, kay Kuya Lori S. Del Rosario, mega love shoutout po ha. Pag lumaban, 2 million. Oh. Nabanggit rin po niya. Magkano mga kababayan doon sa mga Ninja Cups? Pakinggan nyo mabuti ha. Nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cups, patay. Pag buhay, 1 million sa mga Ninja Cups. Kapag ka alam nyo na yon. Kapag ka buhay naman, kalahating milyon lang po. Kalahating milyon lang daw kapag ka buhay. Ayan ha, pag nanlaban, magkano? Pag lumaban, 2 million. Eto mga kababayan, sa inyong palagay, kung ikaw ang nasa posisyon ng mga panahon na yon, at ikaw ay halimbawa isang pulis, tapos tutugisin mo yung mga Ninja Cups, tapos makakadali ka ng isa, sasabihin mo, palalabasin mo, nanlaban yan kaya nadali ko, instant milyonaryo ka na, 2 million agad. Mga kababayan, mismong kay Bonggong bibig ng galing yan nagpamedya pa talaga siya nung sinabi niya yan. Tapos ngayon, ano sabi ni Bongo? Wala siyang naging partisipasyon sa ganyang gawain ng dating administrasyon. At maliwanag, mga kababayan, na talagang walang inutos na ganyan si Duterte daw sa kanya.
Pero, ang masakit kasi dito, pinasinungalingan niya lahat ng mga sinabi niyang ito. Ayan oh. Nabanggit rin po niya, nandyan Oh, maliwanag na siya po nagsasalita. Alam mo, Senator Bongo, yabang mo. 'Di ba napakasinungaling mo? Nasabi mo na nga noon to, tapos ngayon binabawi mo. po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cups patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Siguro naman etong bidyong ito nasa International Criminal Court na. Kaya ako, tiwala ako mga kababayan na baka mai-shopee talaga yan. Dalawa ni Bato de la Rosa papuntang Dahig. Yan ang pinakamasarap na regalo ni Duterte. Ang makasama niya ang kanyang dalawang laruan. Di ba mga kababayan? Yan ang pinakamasarap na regalo ni Digong. Ang makasama niya itong kanyang dalawang boy toy. Ano po itong kanyang dalawang laruan? Si Bato at saka itong si Bongo. Kasi sumasaya lang naman si Duterte kapag sinusunod siya nitong kanyang dalawang laruan. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hinggil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang komento ninyo mga kababayan hinggil po dito sa mga issue na hinimay-himay natin? Ano po sa mga kababayang Pilipino po natin? So comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po dyan.